Naku mga ka-good news, grabing babala ito. Gagawin daw na impyerno ng Admiral ng Indo-Pacific Fleet na si Admiral Samuel Paparo ang Taiwan Strait ay magliliyab dahil gagamitan nila ito ng libu-libong unmanned drone, unmanned submarine, air-to-surface missiles, ballistic missiles at iba pang makabagong pandigmang kagamitan gamit ang mga artificial intelligence. Kaya dito pa lamang ay siguradong iiyak na ang mga chikwang ito. Narito ang solidong kaalaman sa kanyang video. US laban sa agresyon ng China. Ang mga pahayag na ito ni Paparo tungkol sa Hellscape Strategy ay kasunod lamang ng malawakang military drill ng China sa paligid ng Taiwan, kung saan ay nagawa nga nitong pumalibot sa isla at ipinakita ang kanilang kakayahan sa joint forces. Gayunpaman, bagamat naipakita ng China sa Taiwan at US kung gaano nila kabilis pinalibutan ng Taiwan, ay naging malaking pagkakataon naman ito para sa US military na pag-aralan ng estratehiyang ito ng China. Ayan ang pagkakamali ng China kasi gumawa sila ng drill na kaya nilang paikutan ang Taiwan sa isang araw lamang. Ngayon, napanood ito ng Amerika at pinag-aralan at gumawa ng counter moves, parang basketball lang. At ang counter moves na ito ay tinatawag na Hell Escape. Kung ikumpara natin ito sa kapanahonan ni Saddam Hussein, ito ang tinatawag na Desert Storm. Kaya kung makipagdigma ang Amerika ay talagang shock and awe, ay talagang laglag ang baba mo dyan dahil kakaibang mga warfare ang gagamitin. Isipin nyo, libu-libong unmanned submarines. Hindi pa ginamit yan ng ibang bansa ng mga na tinatawag na unmanned submarines. Hindi lang yan. Mayroong mga drones na lumilipad, drones sa dagat na katulad ng ginagamit ng Ukraine at iba pang mga unmanned vehicles, mga robots, lahat ng mga AI ay ginagamit ang AI technology ng Amerika. Kaya ang China ay dapat magdalawang isip sa mga hakbang na yan dahil sabi ni Admiral Samuel Paparo ay gawin niyang impyerno at gawin niyang kalunos-lunos ang buhay ng mga Chinese military kapag lulusob sila ng Taiwan. Kung kaya't kumpiyansa si Admiral Samuel Paparo na magagawa nitong gawing malaimpyerno ang Taiwan Ayan. Strait laban sa mga Chino. Gayunpaman, ayon sa isang naval expert at retiradong opisyal ng PLA Navy na nagngangalang Wan Yunfei sa Global Times, na napagtanto na ng US na ang konbensyonal na paraan sa labanan ay hindi makatitiyak ng tagumpay laban sa PLA sa Taiwan Straits. Yan. Kung kaya't kumakapit ito sa hindi pangkaraniwang pamamaraan ng giyera, Ayan. gaya ng tinatawag na Hellscape, upang hadlangan ang PLA. Ganon din itong nangyari noong World War II. Di ba konbensyonal lang yung nagyera? Ang gamit lang doon ay mga tangke de gera, eroplano, helicopter. Ngayon, hindi talaga manalo ang Amerika sa Japan noong World War II kung gagamit din sila ng ganon na mga technology ng eroplano, ng helicopters, ng submarino. Kaya ngayon ay palaging advance kasi ang Amerika kasi kung alam nyo yung mga kwentong barbero tungkol sa alien sa Area 51 ay nandyan daw sa Area 51 ang mga alien na yan at libu-libong taon na nabubuhay. At ang mga alien na yan ang nagbibigay sa Amerika ng mga disenyo ng mga pandigmang kagamitan o pandigmang mga sasakyan or latest technology in warfare ay galing sa alien technology. Kaya hindi talaga masusundan ng Amerika. Ang sekreto ng Amerika ay palaging advance, nangunguna sa lahat ng nasyon dito sa buong mundo. Kaya itong Chikwa, kopya ng kopya lang, pati yung mga robot ng Amerika, kinukopya nila. Yung drone ng Amerika, kinukopya nila. Lahat kinukopya, pati yung mga 6th generation jet fighters, kinukopya din ng China. Kaya hanggang kopya-kopya lang yan. Ngayon, yung latest technology ng Amerika na panggera ay top secret yon at hindi pa nakopya ng China. Kaya diyan, tapos
tapos ang giyera katulad ng nangyari sa Hiroshima at Nagasaki, ginamitan ng Amerika ng nuclear weapon. Kaya tapos, uwian na, iyakan. Yan ang mangyayari sa mga Chinese na yan. Ang ano kasi, swapang kasi, kaya yan tuloy. Kapag gagawin nila din sa WPS, ang balak nila na gagawin sa Taiwan, ay talagang babalik sa pagiging pulubi itong mga Chinese na ito. Kasi pwedeng gawin ng Amerika na 2 buwan lang ang giyera na yan at pulbos na ang China. Kaya kawawa ang China, pati Korea. Ang Russia naman na kanilang partner, ang NATO ang bahala doon. At ngayon pa lamang ay ang NATO ay palapit na sa border ng Russia. Kaya stalemate na talaga ito. Umpisa na kasi ang World War III, hindi lang natin alam. 2025 next year, sisiklab na talaga yan kung hindi mapipigilan. Kaya sa awa ng Diyos sana, hindi matuloy yan. Sinabi rin ni Wang na kakailanganin umano ng US na mga command platform upang kontrolin ang kanilang libu-libong unmanned weapon, kung saan ay may kakayahan naman umano ang PLA na pigilan ang mga platform na ito o i-jam ang kanilang mga signal. At upang magkaroon ng command platform ang US sa mga unmanned weapon nito, ay kakailanganin nitong magpadala ng aircraft carrier malapit dito. At kung magpapadala naman umano ang US ng kanilang mga aircraft carriers sa rehiyon, ay maaaring gamitin ng PLA ang kanilang mga anti-ship ballistic missiles Ay upang nako, panatilihin ang walang binatbat yung mga ballistic missile na yan ng mga Chinese na yan. Kasi kung sa paputok lang ng mga kwitis ay supot, pisot, hindi masyadong sumasabog kasi made in China. Kaya yung mga ballistic missiles na yan, babalik yan sa kanila kung kaharap nila itong mga aircraft carrier ng Amerika kasi super high-tech ang mga aircraft carrier ng Amerika. Hindi yan pwedeng tamaan ng mga ballistic missiles. Ang daming mga interceptors niyan. Hindi lang drone ang nandoon sa itaas ng mga ulap. Mayroon din interceptor sa mga submarino na nauuna na. Nauuna ang mga submarino na yan at drones sa mga aircraft carrier. Kaya hindi pwedeng tamaan ng ballistic missiles ng mga tsikwa na yan. Yan ang katotohanan. Kaya huwag tayong matakot dyan. Itong World War III dito sa atin sa Asia Pacific ay hindi aabot ng 1 taon. Hindi katulad ng Russia at Ukraine ay umabot na sila ng 2 taon sa ngayon. Atin na ipagdasal na hindi matuloy ang kahibangan na ito ng China. mga aircraft carrier ng US malayo sa first island chain. Kaya't bagamat ang US sumano ang may pinaka-advanced na teknolohiya sa militar at may Totoo. pinakamalaking flota ng militar na mga drone sa buong mundo, Totoo. at ang kabuuang lakas ng militar ng US ay higit na mas superior kaysa sa PLA. Totoo naman. Bukod pa rito, ang Taiwan ay nakapag-develop na rin ng maraming klase ng drones laban sa China. Ayan. At ang ilan sa mga pinaka-advanced na drone ng US ay kaya rin nilang ipadala sa Taiwan Strait kahit nasa Japan sila. Kaya't baliwala ang sinasabi ng China na hindi makalalapit ang command platform ng US para sa mga drones nila. Talaga, hindi na kailangan lalapit pa yung command platform ng Amerika kasi naka-install na yan lahat. Palagay ko ay nasa mga submarines ang command platform niyan. At ang mga submarines na yan ay narito sa karagatan ng Pilipinas, diyan sa Batanes, malapit sa Taiwan. Kaya one push of a button, ay nako, interballistic missiles, mga nuclear submarines, unmanned submarines ng Amerika, nakapwesto na diyan sa karagatan ng Pilipinas at Taiwan at ng Japan. At hindi pa natin naisali yung Japan sa giyera. Ang Japan, kapanalig yan ng Taiwan, ng Pilipinas, ng Amerika. At ang Japan ngayon ay panglima sa pinakamatinding army sa buong mundo. Panglima. Kaya hindi basta-basta. At meron ng mga 6th generation fighter jets ang Japan sa ngayon. At meron na rin mga laser technology. Kaya Taiwan plus Japan plus South Korea, yan pa lamang ay tapos na sila. Plus nandyan si Uncle Sam, Amerika, ang higante. Ay wala talagang
kaano-ano itong mga Chinese kasi ay ano lang to parang nag-advertise lang ng kanilang power. Kunwari, powerful sila. Pero yun pala ay parang drawing lamang. Kasi marami ang population, akala nila na talagang magaling sila. Yung dami-dami nila parang ano lang sila eh. Parang anay versus langgam. Hulmigas versus anay. Of course, natalo talaga ang anay diyan. Kasi ang anay maninipis ang balat, madaling makagat. Ganyan din mga chikwa na yan. Hindi kasi nakadesinyo yung mga chikwa na yan. Ang anatomy ng kanilang katawan, hindi yan nakadesinyo para pang warrior. Yan ang katotohanan yan. Eh, para silang mga yung manok na lulutuin, yung mga bantris tsaka white leghorn, ganyan. Ang tingin ko sa mga chikwa na yan. Kaya pagdating sa buntalan, sa physical na labanan, wala talaga yan. Kahit sa boxing, tulog yan. Mga chikwa na yan. Dahil bukod sa napakaraming pinaka-advanced na kagamitan ng US, ay tiyak hindi rin nanaisin ng China na pasabugan ng aircraft carrier ng US. Dahil tiyak ay mas matindi ang kayang ibalik nito sa mga sundalo ng komunistang partido at kahit pa sa mainland Yan. nito. 10 beses. Halimbawa, magpasabog ng isang nuclear warhead ang China sa Amerika. Ang igaganti ng Amerika 10. Kaya 1:10, isang ballistic nila, babalik 10 ballistic missiles ng Amerika, tunaw. At lalabas dyan, iyakan na naman yung mga chikwa na yan at lalong liliit ang mga mata ng mga yan. Kaya't walang magagawa ang China sa estratehiyang ito ng US laban sa kanila Wala. dahil kakailanganin muna nilang labanan ang pinagsama-samang kakayahan ng mga drones ng Taiwan, US, Naku, Japan at iba pang drones ng mga kaalyado ng Amerika. grabe. At sa paraang ito nga ay mawawalan ng kasaysayan ang pag-atake ng China dahil ang labanang ito ay magsisilbing labanan lamang ng mga drones laban sa mga sundalo ng China. Ito, ang China kasi gumagamit pa ng conventional warfare, yung mga barko na merong mga tao, merong sundalo, eroplano na driven by a pilot, a human, submarino na maniobra ay mga tao din. Ang Amerika ay far more advanced. Hindi na tao yung nagmaniover ng kanilang mga panggera na kagamitan, kundi mga AI, robot, computers. Kaya dyan pa lamang sa unang frontier, yung nauuna na hukbo ng Amerika, lahat yan ay AI. Lahat ay drones at robots. Ngayon, kung magagapi ng China yon, ay diyan nalalabas ang tunay na mga hukbong, sabihin natin mga human soldiers. Yung mga tao na talaga ang lalabas galing sa Amerika, China at Taiwan. Pero doon pa lamang sa digmaan ng drones at mga chikwa, ang dami ng malalagas na buhay ng mga chikwa doon. Kaya kahit naubos nila ang drone ng Amerika, ay kukunti na lang din ang army ng PLA ng mga chikwa. Kaya kung aatakihin na sila ng human to human na giyera, tao sa tao, ay kukunti na lang ang army ng China. Kaya dyan pa lamang na plano ng Amerika, tinatawag nila na hellscape. Parang desert storm sa panahon ni Saddam Hussein. Ay iyak ka talaga dyan. Iyak talaga si Jinping. Okay, kaya handa na lang ng pangpunas sa luha, sa kahibangan. Mga hibang kasi yan. Okay, tapusin na natin ang video ito. At kung ang China naman ay gagamit lamang din ng mga drones sa pag-atake nila, ay wala rin silang mahihita kung hindi sila makalalapit sa isla. Kaya't kakailanganin pa rin nilang ubusin ang mga pinaka-advanced na military drones ng US at mga allies nito. Iba kasi itong drone ng US, talagang ito'y military drone panggera, malalaki ito, may mga dalang missiles ito, may laser na nakakabit. Pero yung drones ng China ay parang yung sa LBC ba ginagamit, yung pang-deliver lang ng mga ng mga goods. Yan ang kanilang drone, yung 4 ang propeller. Kaya
malayong malayo sa technology ng Amerika. Yan ang hindi iniisip ng China. Akala kasi nila na nakapantay na sila sa teknolohiya ng Amerika. Diyan sila nagkamali. Kapanalig ng Amerika ang mga alien, tinatawag na alien covenant. Merong alien covenant ang US at mga alien na yan na nahuli o na nakuha nila doon sa Mexico sa Roswell noong 1969 nang bumagsak doon ng UFO. At hanggang sa ngayon daw ay buhay pa ang mga entity na yan. At nakipag-covenant na daw yan sa Amerika. Kaya ang teknolohiya ng mga alien na yan ay ginagamit na ngayon ng Amerika. Kaya yan, ayon yan sa mga kwentong barbero o itong naririnig natin sa mga chismis sa internet. Bukod pa rito ang paggamit nila ng drones para umatake sa Taiwan ay maaaring magsilbing daan rin para sa Taiwan na gumanti ng pag-atake sa military bases ng China dahil kung drones lang ang lulusod sa Taiwan ay magkakaroon ng mahabang panahon ng Taiwan para gumanti ng pag-atake gamit ang drones sa mga military bases ng China. At ang mas masaklap pa para sa China ay kung ang mga military drones ng US at mga allies nito ay lihim ring aatake sa mga military bases nila. Kaya't sa puntong ito ay tila nga wala pa ring paraan ng China upang makasiguro sila na ang Taiwan ay kanilang makukuha. At dahil nga sa revelasyong ito ng Amerika na kaya nilang magsagawa ng isang malaimpyernong estratehiya gamit lamang ang mga military drones nila, ay malinaw na magagawa nila ito saan mang panig ng mundo. At malinaw rin para sa lahat na sa larangan ng digmaan ay wala pa rin makahihigit sa mga Amerikano. Kaya't ganitong senaryo rin ang maaaring kaharapin ng China sa West Philippine Sea. Okay, so dapat magdalawang isip ang China at itigil na nila itong pambubuli sa Taiwan at saka sa Pilipinas dahil meron tayong napakahiganti at napakalakas na backup. Yan ang Amerika at ang Allied Forces nito. At hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Maraming salamat and God bless us all.